Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action drama film na tinatawag na Whiplash. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si John Lee Tubog, James Hatred, John Kevin Calios, Johare Coseri, at Jack Sebastian Gomez. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Andrew Neiman ay isang estudyante ng drums sa Shaffer Conservatory of Music sa New York. Tugtog nang biglang pumasok ang leader ng studio band na si Terence Fletcher at lumapit sa kanya. Magalang siyang nagpakilala, sinabing first year student pa lang siya. Tinanong siya ni Fletcher kung bakit siya tumigil sa pagtugtog gayong alam naman niyang naghahanap ito ng mga bagong miyembro para sa studio band. Agad namang nagsimulang tumugtog ulit si Andrew upang ipakita ang kanyang kakayahan. Ngunit sa halip na matuwa, sarkastikong sinabi ni Fletcher na para siyang laruan na ginagalaw lang kapag iniikot. Sinabihan siyang magpatuloy, saka umalis ng silid. Kinagabihan, nakipagkita si Andrew sa kanyang ama na si Jim Neiman sa sinehan at ikinwento na hindi maganda ang naging unang enkwentro nila ni Fletcher. Kinabukasan, sa klase, nakilala niya ang core drummer na si Ryan Connolly. Bago umalis, sumilip siya sa kabilang silid kung saan nagtuturo si Fletcher at pinanood ang ensayo ng studio band. Determinado siyang maging isa sa pinakamahusay na jazz drummer sa mundo, kaya mas lalo pa siyang nagsanay. Kinuha ang inspirasyon mula sa maalamat na si Buddy Rich. Maya-maya, dumating si Fletcher sa kanilang ensayo at inutusan si Ryan na tumugtog. Makalipas ang ilang sandali, pinaupo niya si Andrew sa pwesto ni Ryan at pinakinggan ito. Pagkatapos, tinawag siya ni Fletcher at sinabing magpunta siya sa room B16 kinabukasan ng alas 6 ng umaga at huwag siyang late. Pagkatapos ng ensayo, pinuntahan ni Andrew si Nicole, isang empleyado sa sinehan, at inaya itong lumabas. Pumayag naman si Nicole. Kinabukasan, nagising si Andrew ng lagpas alas 6 at dali-daling nagbihis dahil huli na siya. Pagdating niya sa studio, walang tao. Tiningnan niya ang schedule at nakita niyang alas 9 pa pala magsisimula ang klase. 3 oras siyang naghintay sa drum kit hanggang sa dumating ang iba pang miyembro ng banda. Dumating si Carl Tanner, ang core drummer, at mayabang na inutusan si Andrew na ayusin ang drums at ipihit ang kanyang music sheet habang tumutugtog. Eksaktong alas 9 dumating si Fletcher. Walang sino mang nagsalita. Tumayo siya sa harap, pumili ng piyesang tutugtugin, at ipinakilala si Andrew sa buong banda bilang isang squeaker dahil 19 pa lamang ito. Nagsimula ng tugtugin ng banda ang Whiplash. Biglang sumigaw si Tanner ng page, ngunit nakalimutan ni Andrew na ipihit ang pahina ng nota. Biglang pinatigil ni Fletcher ang buong banda at galit na sinabing may isa sa kanila na wala sa tono. Nilapitan niya si Metz at sinabihan ito, sabihin mong hindi ikaw, Emerford. Nang hindi makasagot si Metz, pinaulit ni Fletcher ang pagtugtog nito. Tiningnan niya si Metz at tinanong kung sa tingin niya ay wala siya sa tono. Nang tumingin si Metz sa sahig, agad siyang sinermonan ni Fletcher, walang tsokolate dyan sa sahig, anong tinitingnan mo? Luha ang inamin ni Metz na wala siya sa tono. Biglang sumabog sa galit si Fletcher, sinabihan siyang matagal na niya itong kinakaladkad at hindi niya hahayaang matalo sila sa kompetisyon dahil hindi ito nakatutok. Pinahiya at tinakat niya si Metz, hanggang sa pinalayas niya ito sa klase. Pagkaalis ni Metz, sinabi ni Fletcher na hindi naman talaga ito ang wala sa tono kundi si Erickson. Pero ang mas masahol, hindi man lang namalayan ni Metz na wala siya sa tono. Habang nagpapahinga, lumapit si Fletcher kay Andrew at tinanong ito tungkol sa kanyang pamilya. Sinabi ni Andrew na manunulat ang kanyang ama ngunit nagtuturo ito sa isang high school. Iniwan naman siya ng kanyang ina noong sanggol pa siya, kaya hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito. Sinabihan siya ni Fletcher na makinig sa mga dakilang drummer tulad ni na Buddy Rich at Hill Jones. Bumalik si Andrew sa klase na mas may kumpiyansa at mas kalmado. Napansin niyang siya na ngayon ang core drummer, habang si Tanner naman ang alternate drummer. Muling pinatugtog ni Fletcher ang Whiplash, ngunit paulit-ulit niyang pinahinto si Andrew. Naglalakad-lakad habang unti-unting naiirita. Pinaulit niya ng pinaulit ang tugtog. Galit na sinisigawan si Andrew dahil hindi nito matamaan ang tamang tempo. Sa isang iglap, biglang inihagis ni Fletcher ang isang upuan kay Andrew. Lumapit si Fletcher ng agresibo. Sinisigawan siyang tumingin sa kanya at magbilang sa 4. Sa bawat bilang, sinampal siya ni Fletcher sa mukha. Paulit-ulit siyang tinanong kung tumutugtog siya ng mas mabilis o mas mabagal. Nang tuluyan siyang mapilitan, sinabi niyang masyado siyang mabilis. Hindi pa rin siya tinigilan ni Fletcher, mas lalo pang lumakas ang pananakot nito at sinabihan siyang huwag niyang sisirain ang kanyang banda. Ipinakita ni Fletcher kay Andrew ang music sheet at tinanong kung marunong ba siyang bumasa ng tempo o kahit ng nota. Sinundan niya ito ng mas matitinding pang-iinsulto. Halos hindi na makapagpigil si Andrew, pinipigil ang kanyang luha, ngunit isang patak ang tuluyang bumagsak sa kanyang pisngi habang patuloy siyang
napagalitan ni Fletcher. Ipinilit ni Fletcher kay Andrew na isigaang, galit ako, ng malakas para marinig ng buong banda, lalo pang pinapahiya siya sa harap ng lahat. Ininsulto rin ni Fletcher ang pamilya ni Andrew gamit ang mga impormasyong sinabi nito sa kanya kanina. Bumalik si Tanner sa kanyang pwesto bilang core drummer, habang si Andrew ay bumalik sa tabi nito. Muling tumugtog ang banda ng Whiplash. Sa gabing iyon, nakaupo si Andrew mag-isa sa kanyang kwarto, pagod at lubos na nadidismaya. Ngunit sa halip na sumuko, nagdesisyon siyang magpatuloy. Nagprint siya ng mga kopya ng music sheet at nagsimulang mag-ensayo muli. Nagtuloy-tuloy siya ng pagsasanay hanggang sa duguin ang kanyang mga kamay, tumutulo ang dugo sa drums. Nakipagkita siya kay Nicole para kumain ng pizza, kung saan nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga buhay. Samantala, abala naman ang studio band sa paghahanda para sa Overbrook Jazz Competition, inaayos ang kanilang mga instrumento. Habang nagbibigay ng huling mga tagubilin, patuloy pa rin si Fletcher sa kanyang mapanirang pananalita at pagmumura. Inanunsyo ang banda at umakyat sila sa entablado sa harap ng mga hurado, kasabay ng pagpasok ni Fletcher. Mukhang kontento siya sa kanilang pagtatanghal. Pagkatapos ng unang set, inabot ni Tanner kay Andrew ang folder na naglalaman ng sheet music para sa susunod na bahagi ng programa at pinag-ingatan ito. Iniwan ni Andrew ang folder sa isang upuan habang bumibili ng soda sa vending machine. Nang bumalik si Tanner at hiningi ang music sheet, napansin nilang wala na ito sa upuan. Nagmadali silang pumunta kay Fletcher upang ipaalam ang nangyari. Sa halip na magalit, sinabi ni Fletcher na kunin ang kanilang drumsticks at sumalang na sa stage. Dahil umaasa si Tanner sa music sheet, hindi niya matugtog ng maayos ang pyesa. Sinabi ni Andrew na memorize niya ang Whiplash, kaya siya ang pumalit bilang core drummer. Sa pangalawang set, tinugtog niya ito ng walang pagkakamali, dahilan upang manalo ang Shaffer Conservatory sa kompetisyon. Kinabukasan, bumagsak si Tanner mula sa posisyon bilang core drummer, at si Andrew na ang pumalit. Sa hapunan kasama ang pamilya, ipinagmamalaki niyang miyembro na siya ng studio band at na mahalaga sa kanya ang opinyon ni Fletcher. Sa ensayo, tinanong ni Fletcher si Andrew tungkol sa double time, swing tempo at sinabing may ipapatri siyang ibang drummer. Laking gulat ni Andrew nang makita si Ryan Connolly na dumating upang makipagkompetensya para sa posisyon sa paparating na kompetisyon. Pinagsubang ni Fletcher sina Andrew at Ryan. Matapos magkamali si Andrew sa tempo, agad siyang tinanggal sa pwesto. Sinabi ni Fletcher kay Connolly na siya na ang bagong core drummer. Hindi ito matanggap ni Andrew, kaya sinundan niya si Fletcher sa opisina at kinwestiyon ang kanyang desisyon. Sinabi ni Fletcher na kung gusto niyang manatili sa banda, kailangan niyang patunayan ang sarili. Nang magkita sila ni Nicole, sinabi nitong kailangan na nilang maghiwalay dahil makakaapekto ito sa kanyang pangarap. Sinabi rin ni Nicole na halos wala na siyang oras para sa kanya, kaya lumayo na ito. Bumalik si Andrew sa ensayo ng Caravan, at sa sobrang frustrasyon, sinuntok niya ang drums. Isinawsaw niya ang dagwang kamay sa yelo at saka nagpatuloy sa pagtugtog. Ibinubuhos ang kanyang galit at determinasyon sa bawat palo. Sa isang ensayo, ipinakinig ni Fletcher sa banda ang musika ng isang dating estudyante ng Shaffer na may malaking potensyal. Ang pangalan niya ay Sean Casey, na ayon kay Fletcher ay nagtagumpay at naging unang trumpeta sa Lincoln Center. Ngunit, emosyonal niyang sinabi na namatay si Sean sa isang aksidente sa sasakyan. Nagsimula ang rehearsal para sa Caravan, ngunit hindi matamaan ni Ryan Connolly ang tamang tempo. Pinasubok si Andrew, ngunit nabigo rin siyang makuha ang gusto ni Fletcher. Pinasubok si Tanner, ngunit hindi rin nagtagumpay. Sa huli, si Connolly ang pinabalik sa drums. Hindi tinigilan ni Fletcher ang tatlong drummers, pinagpapawisan at halos hindi na makahinga sa pagod. Patuloy siyang nang insulto, itinapon pa ang isang drum at sinipa ang mga gamit habang paikot-ikot sa paligid ni Andrew. Sinisigaw ang bumilis pa ang pagtugtog. Patuloy na tumugtog si Andrew kahit duguan na ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya sumuko. Sa wakas, sinabi ni Fletcher na nakuha niya ang pwesto at inutusan siyang linisin ang dugo sa drum set. Matapos ang nakakapagod na ensayo, 2:00 na ng madaling araw nang pauwiin ang mga miyembro ng banda. Habang nasa bus patungo sa Don Ellen Jazz Competition, biglang nagkaproblema ang gulong ng bus at walang available na taxi, kaya napilitan siyang magrente ng sasakyan. Sa pagmamadali, naiwan niya ang kanyang drumstick sa opisina. Pagdating sa venue, galit na galit si Fletcher at sarkastikong pinasalamatan siya sa paglaan ng oras para sa ensayo. Muling binastos at ininsulto siya ni Fletcher, sinabing wala na siyang lugar sa banda. Sinabing pinaghirapan niya ang posisyon niya. Ngunit sinagot siya ni Fletcher, ang tanging dahilan kung bakit nasa banda ka ay dahil nawala mo ang folder ni Tanner. Habang nakangising pinapanood ni Connolly, sinabihan siya ni Fletcher na umupo sa kanyang pwesto sa loob ng 11 minuto, dala ang drumsticks niya. Dali-daling bumalik si Andrew sa car rental office upang kunin ang kanyang drumsticks. Tumawag siya para sabihing pabalik na siya. Ngunit habang mabilis na nagmamaneho, nabangga ang kanyang sasakyan ng isang truck.
truck. Duguan siyang gumapang palabas ng sasakyan at pilit na kinuha ang drumsticks bago tumakbo pabalik sa venue. Sa kabila ng sugat at sakit, umakyat siya sa entablado at umupo sa drum set, determinado pa ring tumugtog. Pinilit niyang tapusin ang performance, ngunit sa sobrang sakit, nahulog ang kanyang drumstick. Habang pinupulot niya ito, nagpatuloy sa pagtugtog ang banda. Lumapit si Fletcher sa kanya, at sa kabila ng matinding hirap, sinubukan niyang ipagpatuloy ang pagtugtog. Ngunit sa huli, bumagsak siya sa entablado. Sinabi ni Fletcher, "Tapos ka na." Humarap siya sa audience at nagpaumanhin. Sa matinding galit, sinipa ni Andrew ang drum at sumugod kay Fletcher, sinubukang bugbugin ito. Pinigilan siya ni Tanner at Connolly, ngunit patuloy siyang nagsisigaw ng mura kay Fletcher. Dahil sa insidente, tuluyan siyang na-expel sa Shaffer Conservatory. Nag-file ng ethics complaint ang kanyang ama laban sa paaralan. Isang abogado ang nagbigay ng revelasyon kay Andrew. Ang dating estudyanteng si Sean Casey ay hindi namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Nagpakamatay ito dahil sa matinding depresyon at anxiety na dulot ng pang-aabuso ni Fletcher. Dahil sa matinding panghihina ng loob, tuluyan nang sumuko si Andrew sa pangarap niyang maging isang sikat na drummer. Itinapon niya ang kanyang mga CD at music sheets, at sinira ang kanyang drum kit. Pumayag siyang maging anonymous witness, kaya natanggal si Fletcher sa trabaho. Makalipas ang ilang buwan, napadaan si Andrew sa isang jazz club kung saan special guest musician si Fletcher sa piano. Habang palabas si Andrew, tinawag siya ni Fletcher at inanyayahan para mag-inuman. Sinabi ni Fletcher na magkukonduct siya ng isang professional band sa nalalapit na JVC Festival. Hindi lang daw siya nagtuturo sa Shaffer para mag-conduct kundi para itulak ang mga estudyante na lampasan ang inaasahan sa kanila upang maabot ang pagiging pinakamahusay. Para kay Fletcher, walang mas nakakasirang salita kaysa sa "good job" dahil pinapabayaan lang nito ang pagiging mediocre. Tinanong ni Andrew kung wala bang limitasyon ang ganitong paraan ng pagtuturo, kung saan ang isang maaaring maging legendary musician ay madidismaya na lang dahil sa sobrang pang-aapi. Inalok ni Fletcher si Andrew na sumali sa banda niya sa JVC Festival gamit ang Shaffer Studio Band playlist. Kailangan daw niya ng drummer na pamilyar sa mga kanta. Nang iminungkahi ni Andrew si Ryan Connolly, sinabi ni Fletcher na ginamit lang niya ito para itulak si Andrew sa kanyang pinakamahusay na performance. Umalis na rin daw si Tanner matapos mawalan ng gana. Tinanggap ni Andrew ang alok. Tumawag siya kay Nicole upang humingi ng tawad at inanyayahan itong manood ng JVC Festival, pero tumanggi ito dahil mayroon na siyang bagong karelasyon. Sa festival, sinabi ni Fletcher sa banda na ang performance nila ay maaaring magbukas ng maraming oportunidad. Kung may maimpluwensyang tao sa industriya ng musika na ma-impress sa kanila, maaari silang sumikat. Pero kung magkamali sila, maaaring mawala ang kanilang career dahil hindi raw nakakalimot ang mga tao sa industriya. Tiningnan ni Andrew ang kanyang Whiplash music notes at pinunasan ang kanyang pawis sa kanyang pantalon. Nilapitan siya ni Fletcher at sinabi nitong alam niya na si Andrew ang tumstigo laban sa kanya. Matapos ipakilala ang banda bilang ilan sa pinakamagagaling na music hero sa New York, inanunsyo niyang ang unang tugtog nila ay isang bagong pyesa na tinatawag na Upswinging. Napangisi siya habang nakatitig kay Andrew. Wala siyang ibinigay na sheet music para sa kanta. Napatitig sa kanya ang ibang miyembro ng banda habang sinusubukan niyang maglaro ng tono na hindi niya alam. Sa huli, nagkamali siya at lumapit si Fletcher, sinabing, "Siguro wala ka lang talaga nito." Napahiya si Andrew at tuluyang lumabas ng entablado habang malisyosong nakangiti si Fletcher. Nasa audience ang kanyang ama at agad itong lumabas para hanapin at aluan siya. Pero sa halip na sumuko, nagdesisyon si Andrew na bumalik sa entablado. Nagulat si Fletcher nang makita siyang nakaupo muli sa drum kit. Habang nagsasalita ito sa audience, biglang tinugtog ni Andrew ang Caravan. Sinimulan niyang IQ ang banda at napilitan si Fletcher na mag-conduct. Sa kanyang galit at pagkagulat, tahimik niyang pinagmasdan si Andrew. Habang patuloy ang performance, unti-unting nagkaroon siya ng paghanga sa determinasyon ni Andrew. Nang matapos ang kanta at dumilim ang ilaw, handa na sanang magbaw si Fletcher pero hindi tumigil si Andrew at sinimulan ang isang nakakabilib na drum solo. Nilapitan siya ni Fletcher at tinanong kung ano ang ginagawa niya, pero sinagot siya ni Andrew na siya na mismo ang magbibigay ng cue sa kanya. Habang lumalakas ang kanyang tugtog, nagsimula ng damyugo ang kanyang mga kamay at tumutulo ang kanyang pawis sa cymbals. Sa audience, napatulala ang kanyang ama sa hindi kapani-paniwalang performance ng kanyang anak. Nilapitan ni Fletcher si Andrew at sa wakas, kinilala niya ang galing nito. Dahan-dahan siyang nagsimulang gumabay kay Andrew upang pataasin pa ang tempo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ngumiti si Fletcher bilang tanda ng kanyang paghanga. Muling ini-cue ni Andrew ang buong banda para sa isang makapangyarihang finale. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below.
And as always, thank you for watching.